Kung inaakusahan at itinuturing ni former Senate President Chis Escudero na si dating Speaker Martin Romualdez ang mastermind dito sa kontrobersyal na korupsyon sa Kongreso. Ngayon ang tanong, sino naman ang mastermind sa Senado? Sa tingin ba ninyo kung gaano ka-impluensya ang Speaker sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso? Di ba ang Senate President ganoon din ang impluensya sa kanyang mga kasamahan sa Senado? Kasi ang sinasabi ni dating Senate President Escudero, pag nagturo ka daw sa tao, isa lang yung tinuturo mo, pero yung tatlong daliri, pabalik sa'yo. Tama naman. Di ba gano'n? Pag nagturo ka, isa lang, pero yung tatlo pabalik. Yan ang sample niya eh. Ganyan. Di ba? Correct yan. Yan, ganyan, di ba? Nagturo ka, isa lang yung tatamaan, yung tatlong daliri, papunta sa'yo. Huwag gano'n. O yan, tama yan. Ngayon, pwede rin i-apply kay Escudero yung kanya sinasabi. Nagturo siya, si Speaker daw ang mastermind. So yung tatlong daliri, kanyang pabalik sa kanya. Kaya ko ginagawang halimbawa yan. Kasi para kasing naglulukuhan na eh. Although matagal nyo kami pinaglululoko mga Pilipino may-ari ng pera. Lahat kayo'y naguhugas kamay, lahat kayo nagtuturuan, lahat naman sangkot kayo. Huwag nating kalimutan mga kaibigan, hindi ako magsasawang ulit-ulitin ito. Ang Kongreso, Philippine Congress, iisa. Mababa at mataas na kapulungan. Upper and lower chamber. Parehas ang kailang kapangyarihan dyan. Walang batas na magagawa kung Kongreso lang. Dapat ma-approvean din sa Senado. Walang batas na magagawa kung Senado lang at walang approval ang Kongreso. So, ibig sabihin, parehas sila. Kaya nga, Philippine Congress. Kung sinabi ni Escudero na ang mastermind na Speaker, ganong katindi ang kapangyarihan sa Kongreso na para bang pwedeng diktahan, scripted daw ang ginagawa ni Speaker. O sa Senado, nung ikaw ang Senate President, wala bang script dyan? Wala ka bang kapangyarihan sa iyong kapwa senador? Imposible. Dahil ang Senate President ay powerful. Number 3 nga yan sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Number 4 ang Speaker. Hindi ko pinagtatanggol si Speaker, wala akong pakialam dyan. Kung meron siyang pananagutan, makasama siya. Kasama siyang kasuhan at panagutin. Ang sinasabi ko, itong pagtuturo na isa yung diretso, tatlo daw yung pabalik ng daliri, pabalik siya nagtuturo. Di, ganun din. Kung nagturo si Speaker, tatlong daliri pabalik sa kanya, nagturo si Escudero, pabalik din sa kanya, di pare-parehas kayo. Anong pagkakaiba nun? Lahat naman tayo lilima ang daliri. Di ba? Yung isa nakataas sa itaas. Yung tatlo sa sayo, yung isa doon sa inuturo mo. Ano yun? Alam niyo mga kaibigan, lalong nakakainis itong pinaggagawa nitong mga politikong itong kakapal ng mukha talaga. Puro kayo palusot, puro kayo drama, puro kayo turuan ng turuan. Lahat naman kayo may pananagutan. Kasi kayo ay pinapasweldo ng mamamayang Pilipino. Pinapasweldo namin kayo para maglingkod sa amin, hindi magnakaw, hindi magsiraan, hindi magugas kamay, hindi magpapugi, hindi magdrama. Kailangan totoo. Kasi yung perang aming binabayad sa gobyerno ay totoong pinaghihirapan ito ng lahat ng Pilipino sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas. Yan ang totoo. Alam naman natin may kulay politika yan. Lahat kayo may ambisyon eh. Pero huwag yung paglaruan ng mga Pilipino. Huwag yung gastusin ang pera namin sa inyong personal political interest. Ikaw, Escudero, inamin mo ilang beses na tumanggap ka ng 30 million sa isang kontraktor. O tama ba yun? Bawal yun ah. So ngayon, nagtuturo ka, so malinis ka. Yung itinuturo mo, madumi. Pero lahat kayo madumi. Lahat kayo may bahid. Kaya nga para sa akin, dapat i-abolish na yung Senado at Kongreso, Philippine Congress. At hindi natin kailangan ng batas, napakarami natin batas. Alam niyo pag inabolish ang Congress at Senado, ang laki na matitipid. Kasi nasa mga 50 billion yata yung budget na ginagastos natin sa kanila. Yung allowance, sweldo na, tsaka kung anong mga racket nila dyan, nasa mga 50 billion. Ang gastos natin dyan, taon-taon. Tapos hahaluan pa nila ng mga insertion. Marami pang billion. Di ba? Billion ang gastos ng mamamayan sa Senado at Kongreso. Tapos ganyan ang ginagawa nila. Di ba? Sobrang gahaman, sobrang pang-abuso.
I-abolish na, Mr. President. I-abolish mo na ang Kongreso at Senado. Hindi na natin kailangan yan. Mabubuhay ang mga Pilipino kung executive lang at judicial body. Hindi na tatlo, dalawa na lang. Implementation ng kasalukuyang mga batas, hindi natin kailangan ng bagong batas. Napakaraming batas. Kulang nga sa implementation. Ang trabaho ng mambabatas, gumawa ng batas, pero hindi marakit. Racket ang ginagawa nila eh. Abolish na mga yan. Yung Executive Department, ipatupad na lang 100% kung ano ang mga batas. Nandiyan naman ang Supreme Court, kung sakaling lumalabag ang Executive Department, pwede natin questionin sa Korte Suprema, the arbiter, the higher court of the land, yun naman talaga ang trabaho nila. Para makatipid tayo. Hindi lang abolish, kasuhan, ipakulong, bawian ng pera. Ang lahat ng sangkot sa katiwalian, dati at kasalukuyang mga mambabatas under Philippine Congress, under 1987 Constitution. Yan po ang kailangan natin. Huwag kayong matakot. Mga Pilipino, subscribers, followers, viewers ng aking mga channel, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV, maging sa Facebook. Huwag kayong matakot. Ang ibang Pilipino kasi pinagnakawan na, natatakot pa, nahihiya. Sila nga, walang takot eh. Wala nga silang kahihiyan na gumagawa ng mali eh. Bakit naman tayo matatakot sa kanila? Ako at ang aking mga channel, hindi matatakot sa kanilang pangalanan. Kung sino ang talagang pinaka-mastermind, pangalanan. Kung sino ang lahat ng mga sangkot dito, pangalanan, kasuhan, ipakulong, bawian ng pera. Yan po ang kailangan natin. Lahat sila merong accountability. Dahil sila ay lingkod bayan. Ang nangyari, kawatan ng bayan, hindi lingkod bayan. Kung hindi ko man nila lahat, pero majority sa kanila, huwag na kayong magmalinis. Congressman, politiko, kontraktor. Kayo na yung kontraktor, kayo pa rin ang politiko, kayo rin ang proponent ng mga project, kaya lahat sa'yo napupunta. Kaya 30%, 35% na lang ang napupunta sa project na pera ng bayan. Kasi kawatan ang kontraktor, kawatan ang proponent, kawatan ng mga politiko dito sa ating bansa. Dekada na po itong nangyayari. Hindi lang itong 3 taon. Matagal ng kawatan kayo. Tama ang sinabi ng Pangulo. Mahiya naman kayo, pero mukhang wala kayong kahihiyan. Bakit tayo matatakot sa kanila? Bakit ako matatakot sa kanila? Hindi naman ako pinapasweldo ng gobyerno, hindi naman ako taga-gobyerno. Kaya dapat mas matapang ng triple o higit pa o 10 beses ang may-ari ng pera kaysa sa mga nang-aabuso sa ating pera. Yan po ang kailangan natin. Huwag kayong matakot, mga Pilipino sa buong mundo. Pero huwag kayong sumama doon sa mga may sariling interest na gusto nila magpalit ng gobyerno para sila ang maghawak at sila makinabang. Huwag ganon. Huwag tayong sumama doon. Mayroong grupo na yun ang interest. Tanggalin si Pangulong Marcos, ilagay si Sara na mayroon din problema sa korupsyon at sila ang mamamayagpag. Ang pagpapalit ng Pangulo ay hindi solusyon sa korupsyon. Ang pagpapalit ng Pangulo ay hindi magpapatigil ng korupsyon. Suportahan ang kasalukuyang gobyerno hanggang sa matapos ang kanyang term at linisin ang buong gobyerno. Yan ang kailangan. Hindi pagpapalit. Dahil yung ipapalit, pinagdududahan din. Betrayal of public trust tungkol sa budget. Public office is public trust. May problema din yung gusto nilang ipalit. Hindi ba? Please like, share ng ating mga topic.